Nanghihinayang ang Department of Justice sa isa-isang pag-atras sa kaso ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Kabilang dyan ang pamilya ng isabong master agent na dinukot sa bahay sa San Pablo, Laguna. Nakatutok si Salima Refran. Ikinalulungkot ng Department of Justice ang pagkaubos ng mga pamilyang humaharap sa korte sa mga kaso ng mga missing sabongero. Nito lang Hunyo, naghain na rin ng affidavit of desistance o pag-atras sa kaso ang mga kaanak ni Ricardo Lasco, ang isabong master agent na nahulikam na dinukot sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna. Nakakapanghinayang. Ito pang mga kaso na to kung saan may mga testigo, ito pa yung mga umuurong. No? Ito yung mga, kumbaga, naimbestigahan ng mga pulis, naisampay yung kaso, naimbestigahan ng prosecutor, pero pagdating sa husgado o bago pa man makarating sa husgado ay umuurong na, umaatras na. Sa mahigit 30 nawawalang mga sabongero, 2 kaso pa lang ang umaakyat sa korte. Ang mga kasong kidnapping with serious illegal detention at robbery para sa pagdukot kay Lasco na dinidinig sa San Pablo RTC Branch 29 at mga kasong kidnapping at serious illegal detention para sa pagkawala ng 6 na sabongero sa Manila Arena na dinidinig naman sa Manila RTC Branch 41. Lahat ng mga kaanak na mga nawawala sa 2 kasong ito, nagsiatrasa na. Ang sinasabi lang nila is ayaw na namin. No explanations whatsoever. Kahit na anong piga namin at anong pagtatanong namin, I must admit this will have an impact on the result. Sa kaso ni Lasco, dinidinig ang petisyon ng 3 pulis na akusado na makapagpiyansa. Sa kaso ng mga nawala sa Manila Arena, tuloy-tuloy ang pagpipresenta ng prosekusyon ng mga testigo at ebidensya. Ang 6 na security personnel na akusado sa kaso, nakalalaya dahil pinayagan ng korteng magpiyansa. Even if the victims pull out of the case, if they desist, patuloy naming ipipresenta kung ano yung ebidensya na nasa amin. Dahil sa yan ay katungkulan namin. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.